Ang road rage ay isang seryosong issue sa mga kalsada na nagdudulot ng panganib, hindi lamang sa mga motorista, kundi pati na rin sa mga pedestrian at iba pang mga gumagamit ng lansangan. Sa kabila ng pagiging pangkaraniwan nito, maraming tao ang hindi lubos na nauunawaan kung bakit madalas itong nangyayari. Sa sanaysay na ito, tatalakayin natin ang mga kadalasang dahilan ng road rage sa kalsada upang makatulong sa pag-unawa at sa pag-iwas ng ganitong uri ng agresibong pag-uugali. Isa sa mga pangunahing dahilan ng road rage ay ang matinding stress at pressure na nararanasan ng mga tao sa kanilang araw-araw na buhay. Maraming motorista ang napupunta sa kalsada dala ang sama ng loob, pagkainis o pagod mula sa mga problema sa trabaho, pamilya o pera. Sa kalsada, ang kahit maliit na bagay tulad ng pagbagal ng sasakyan sa harapan o hindi pag-give way ay nagdudulot ng patinding galit. Dahil dito, nagiging mabilis ang pag-init ng ulo at nagre-resulta sa agresibong pamamaraan ng pagmamaneho tulad ng pagsipa ng lakas sa preno, pagpapasobra sa busina o kahit paman sa pagmumura. Pangalawa, ang kakulangan sa disiplina at respeto sa iba ay isa ring malaking salik sa road rage. Maraming motorista ang nagiging sobrang makasarili sa kalsada. Hindi inaalintana ang kaligtasan at karapatan ng kapwa nila motorista o pedestrian. Halimbawa, ang hindi pagsunod sa mga batas trapiko tulad ng pagsignal bago lumiko o ang pag-o-overtake sa maling parte ng daan ay nagdudulot ng tensyon at galit sa iba. Lalong lumalala ito kapag may mga motorista na nagmumura o nagbibigay ng hindi magagandang sinyalis ng kamay na siyang nagdudulot ng pagtatalo at sigawan kahit sa loob ng sasakyan. Pangatlo, ang pagkalito at pagkaingay sa mga kalsada ay nakapagdudulot din ng road rage. Sa mga matataong lugar, napakaraming sasakyan, truck, motorsiklo at pedestrian ang sabay-sabay na gumagamit ng iisang daan. Ang trapiko ay nagiging sanhi ng pagkaantala at sanhi rin ito ng pagkairita ng mga motorista. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng matinding traffic jam, madalas siyang nawawalan ng pasensya, lalo na kung may mga visible mistakes ang ibang driver tulad ng pagkaligaw o biglang pagbabago ng lane ng walang babala. Hindi rin maikakaila ang impluwensya ng teknolohiya, partikular ang paggamit ng mga cellphone habang nagmamaneho na nagdudulot ng distraksyon at maling pagkilos sa daan. Kapag may isang motorista na di nakatutok sa paligid dahil nakatuon sa screen, posibleng magdulot ito ng aksidente o komplikasyon sa trapiko na nagtataas ng tensyon sa ibang motorista. Sa huli, ang road rage ay naguugat mula sa kakulangan ng emosyonal na kontrol, disiplina at respeto sa kalsada. Upang maiwasan ito, mahalaga ang paglinang ng pasensya, maayos na pag-uugali at pagiging mas maunawain sa kapwa motorista. Dapat ding pagtuunan ng pansin ang edukasyon tungkol sa tamang pagmamaneho at ang kahalagahan ng kaligtasan sa kalsada upang mapanatili ang kapayapaan sa mga lansangan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga sanhi ng road rage, mas mapapalakas natin ang ating pagkilos upang maiwasan ang mga aksidente at gulo sa kalsada. Ang lansangan ay dapat maging ligtas at maayos na lugar para sa lahat. Kaya nararapat lamang na tayong lahat ay magtulungan para dito. Kung interesado ka sa traffic laws, road safety, at iba pang aspeto ng mga aksidente, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe
para sa higit pang mga edukasyonal na video tungkol sa mga batas trapiko at safety guidelines.